ayaw mong matinig. Nag-change topic agad ang mga konsentidor na barkada. Number 1 din yung mga barkadang yun eh. Konsentidor din ang mga yan eh. Hello mga kamami! It's me, Mami Telay. Welcome to our channel! So, for today's video, maiba naman tayo. Pag-uusapan natin ngayon kung paano natin malalaman yung mga karelasyon natin ay may posibilidad na nagloloko. So, bibigyan ko kayo ng mga senyales, 10 senyales kung malalaman nyo na nagloloko na yung mister nyo o nagsisimula ng magloko yung mga karelasyon nyo. Siyempre, minsan napapaisip tayo, naku, baka may kalabantsingan ng mga mister natin sa trabaho. O kaya kapag lumalabas, may kung ano ng kababalaghang ginagawa sa cellphone, di ba? So sa senyales na bibigyan ko sa inyo, doon nyo malalaman at doon nyo ma-realize na ay nagsisimula na talaga silang magloko. Kung sa 10 senyales na ibibigay ko sa inyo, kung lahat yung 10 yun ay nangyayari sa relasyon nyo, 100% nagloloko ang karelasyon nyo. Kung 7, 8 out of 10 naman ang tumama sa mga nangyayari sa relasyon nyo ngayon, kabahan na kayo. Nagloloko siya. Pero kung 1 to 2 lang naman ang tumama, ay, magtaas na kayo ng kili, mga messes, nagsisimula ng magloko mga mister nyo. So, ano pang inaantay natin? Simulan na natin. Minsan, mahirap naman talagang pagdudaan yung mga karelasyon natin. Pero, paano mo nga naman malalaman na nagloloko talaga yung mga karelasyon nyo? Para sa akin, na number 1 sa listahan natin, kung pansinin nyo kung paano niya gamitin yung cellphone niya. Diba? Lahat kasi tayo, diba, busy tayo lagi sa cellphone natin. Pero sa araw-araw natin nakakasama yung mga relasyon natin, alam natin kung paano sila gumamit ng cellphone, diba ga? Minsan hawak nila yung cellphone, dala nila kahit saan. CCR, maliligo, ay talagang hindi binibitawan. So napapansin nyo din, lagi siyang may ka-text or may ka-chat. Pansinin nyo din kung paano niya gamitin yung cellphone niya or kung paano niya to bitawan. So mapapansin nyo kung nagkalat lang yung cellphone niya, na bihira namang mangyari, pansinin nyo yung cellphone niya. Lagi siyang nakataob. Bakit nga ba lagi natin tinataob ang cellphone natin, di ba? Kung tayo walang tinatago, ang cellphone natin normal is nakaharap. Ang kanila, lagi yan nakataob. So, in case na may mag-pop up doon ng message, hindi natin makikita kung sino kasi nakataob yun. Kalimitan, naka-silent and naka-vibrate. So, hindi rin yan basta pakalat-kalat ang cellphone nila. Minsan, alam natin yung password. Kung alam natin yung password ng cellphone ng karelasyon natin, i-check nyo ang inbox niya. Pansinin nyo naman ang inbox niya. Kung napapansin nyo na marami siya laging ka-chat or ka-text, pansinin nyo ang inbox niyan. Ang linis ng inbox niyan. Ang laman ng inbox niyan is either message nyo lang mag-asawa or message ng mga anak nyo. Pero, napapansin nyo naman, ang dami laging ka-text. Pansinin nyo din ang mga call history niyan. Ang linis din. Missed calls, received calls, and dialed. Ang linis niyan. Ako, ang received calls ko, yung call history ko, kahit pa last year makikita mo diyan. Kasi hindi naman ako nagdi-delete. Pero ang may taong tinatago, linis yan. So, pansinin nyo din ang mister nyo pag may kausap sa cellphone. Kung magkatabi kayo at biglang may tumawag diyan, hindi niya yung sasagutin. Bakit? Pag tinanong nyo, ba't hindi mo sagutin? Ang sasabihin sa iyo, si paring ano lang, yan, hindi naman importante sasabihin, mamaya ako na lang ang sasagutin. Hindi nyo yung sasagutin sa harapan nyo. Or, kung sagutin naman yan, ay lalayo yan sa inyo. Para hindi nyo marinig kung ano man pinag-uusapan nila. Kung wala siyang tinatago, hindi yan lalayo sa inyo at agad niyang sasagutin yon. Pero dahil nga may tinatago siya or posibilidad na nagloloko siya, so yun yung mga senyales na mapapansin nyo dyan. Mapapansin nyo dyan. So, ang isa ko pang napapansin dyan is yung pag dinala nyo yung mga cellphone pag nag-CR or nagliligo. Pag kailangan dalhin ang cellphone doon. Diga ang normal kapag ikaw yung CCR, iniiwanan mo lang. So, mapapansin nyo yun. Napapansin nyo talaga yan sa araw-araw nakasama yung mister nyo. Nagbabago siya. Kung matutulog kayo, pansinin nyo pag naalimpungatan kayo, aray may kachat pa. Pero pag chinek nyo naman, hindi nyo naman makita kung sinong kachat doon kasi nagdi-delete siya. Another, ang cellphone niya pag natutulog siya, nasa ilalim ng unan. Kung wala siyang tinatago, ang cellphone niyan ay nakapatong laang sa table kapag tutulog. Pero dahil nga may tinatago siya, nasa ilalim niya ng unan. So, yun ang number 1 yung mapapansin talaga sa mga taong nagloloko. Kung paano nila gamitin yung cellphone nila. Number 2 tayo sa listahan, mga misis. Ang pansinin nyo, nagbagong estilo ng pananamit ng mga mister nyo.
Kung dati-rate, pag pumapasok yan sa trabaho, basta nalaang t-shirt, pantalon. Ngayon, biglang nagbago. It's either, baka bumili ng bagong damit, mapapansin mo, aba, bagong damit mo. O, di ba? Alam natin kung paano pumorma mga mister natin. Pero, may instance na mapapaisip ka, aba, parang bago yata ang style na rin. Pansinin nyo din, tumitingin na rin yan sa salamin. Yung overall, pansinin nyo, tinitingnan niya itsura niya sa salamin kung maayos. Mapapaisip kayo, dati ari hindi gana rin, bakit ngayon ay chinetek na niya yung itsura niya. Nagiging conscious na siya sa itsura niya kapag umaalis siya. So, yung style niya na pananamit dati, kung dati lagi siya naka-t-shirt, biglang ngayon magpopolo siya. Kung dati lagi lang siya naka-chinelas kapag umaalis, pansinin nyo ngayon nakasapatos na siya. Ang isa pa, nagbago yan ng pabango. Number 2 natin yan, pero yan ang una nyo ring mapapansin sa mga mister nyo. Lumampas, ay, ang bango. Iba ang pabango or bumili siya ng pabango. So, nagiging conscious na rin siya sa amoy niya. Yung parang biglang lampas dinian, sanghid ng amoy, ay naliligo ng pabango. Mapapaisip ka, papasok lang ay naligo ng pabango. Di ba? Conscious sa mga yan, sa itsura nila at sa amoy. Tapos, bigla-bigla na lang dati tamad namang mag-ahit at magpagupit. Biglang makikita mo, dati bigotilyo ngay tinanggal ang bigote. O, mapapaisip ka, nag-ahit bigla. Isa pa, nagpagupit bigla. Ay dati naman ay tamad magpagupit. At bakit ari biglang nagpagupit pa, nag-all neat. Ay, ang linis ng mukha, walang balbas, walang bigote. Biglang naglinis-linisan sa itsura. Bakit? Siyempre, nagpapapogi. Biglang nagpapogi si mister, mapapaisip ka, papasok lang, ipapogi pa. Pwede namang, dati na may nakakaalis ng basta na laang madali nyo rin yan mapapansin kasi, di ba, sa ulo nyo naman kung paano manamit ang mister nyo, biglang nagbago. So, yun ang number 2 natin. So, number 3 tayo. Pansinin nyo yung mister nyo kapag laging may lakad kasama mga kaibigan niya. Ay ang limit ng lumabas. Rest day, biglang magkakalakad. Magte-text, sasabihin sa iyo, ay nag-text si kumparing na kami may pupuntahan daw, kami may get together, kami magkikita. Tapos kapag umalis, aba, poging-pogi, talaga namang get up na get up. Pansinin nyo lagi yung si paalis, may pupuntahan. Lagi niya dadalhin sa inyo, nag-text si kumpare, nag-text si paring ganare, nag-text si paring ganare. Mapapansin nyo naman iyon nagkakabigla bagang lakad. Nagbo-volunteer kayo ng sumama, ayaw kayong pasabahin. Sasabihin magkikita kami ni kumparing Edgar. Sasabihin mo ay sama, nandun ka si kumare. Sasabihin sa'yo, ay hindi kasama si kumare, kami lang ni kumpare, huwag ka nang sumama. Ayaw kang isama kahit nagpipilit kang sumama. So, mapapansin nyo din nyo na para bagang ayaw kang kasama. Tapos, kapag kasama niya yung mga circle of friends niya, yung mga kumpare niya, nagiinuman sila, ang ingay-ingay. Tapos, bigla kang dumating, biglang may dadaang anghel sa mga yan. Bigla silang lahat tatahimik. Tapos, biglang may magsasabi sa mga niya, uy, naalala mo baga si Edgardo? Ay, engineer na. Tapos bigla silang, ay oo nga, si Edgardo, yung kaklase natin, ganyan-ganyan. Bigla silang mag-uusap na yun ang pinag-uusapan. Hindi naman yun yung pinag-uusapan nila. So, ibig sabihin, bago ka pa dumating, may pinag-uusapan sila na ayaw mong matinig. Nag-change topic agad ang mga konsentidor na barkada. Number 1 din yung mga barkadang yun konsentidor din ang mga yan So, mapapansin mo yun. Ramdam mo yun pag bigla silang nagbago ng topic. At ramdam mo yun pag bigla kang dumiting na tumahimik sila. Parang awkward, parang gayon. So, mapapansin mo din yan. So, number 4 tayo. Ang number 4 natin, wrong send. Hindi yan maiiwasan. Minsan kasi talagang, dyan mo din minsan nahuhuli kapag wrong send na. Minsan wrong send sasabihin sa iyo, ay yun ay si kumparing Edgardo, ginamit ang cellphone ko, baka sa iyo na pasend. O, diba? Ang gandang pasulusot ng mga mister natin. Ginamit ng kaibigan ng cellphone mo, yun ay sa chicks niya. Tapos sasabihin sa iyo na-send. O, so, lusot na sila. Ay, ang gandang palusot. Tama nga naman. May nakigamit ng cellphone, na wrong send sa iyo. So, lusot na. Pero, minsan naman, ang mga yan ay nadudulas din. Halimbawa, tawagan nyo ay sweetheart. Biglang tinawag ka, ay honey, tingnan mo nga are. Napapaisip siya, napapaisip ka. Ba't ako tinawag nung honey? Sweetheart ang tawagan namin. So minsan, ang mga yan din ay nadudulas din naman ng kaunti-kaunti. Hindi naman laging smooth.
mapapansin mo din sa mga yan, pag nagluluto, kumakanta. Parang happy-happy, nagluluto, ipakanta-kanta, pahuni-huni. Papaisip ko, ang saya, nagluluto lang, sayang-saya. So, di ba? May nagbabago talaga. So, mapapansin mo naman talaga yon. So, lusot na siya sa wrong send. Dahil nalusutan niya na yon. So, lipat tayo sa number 5. Lipat tayo sa number 5. Dati-dati kayo ay PDA na mag-asawa. Proud na akbay-akbay kay Mrs. Ngayon, pag kayo ay nasa public, ay nangunguna na, hawak ang cellphone, nangunguna na sa paglalakad, hindi ka na inaantay. Kung dati-rati sweet na kapag kayo ay kakain, inuuna ka pang bigyan ng order, yun ay wala nang pakalam sa iyo. Parang bahala ka na diyan, kanya-kanya tayo. O, so, nawawala ang sweetness, so hindi na siya nagiging proud na lagi kayong magkalambutsingan sa public. So, iisipin yan, ay, bahala ka na nga diyan. Parang gayon, hindi na siya sa PDA. Hindi na kayo nag-holding hands. Dati-rati naman kapag kayo lumalabas, nagmumul na mag-asawa kahit pa nandyan ang inyong mga anak, ay magkaka-holding hands kayong tatlo. Ngayon, naka-holding hands na lang sa kanan ay ang anak, sa kaliwa ay ang cellphone. Ikaw, bahala ka na diyang maglakad. Gayon na nangyayari. So, yun na number 5 natin. So, nangangalhati na tayo. Ano bang score nyo na dyan, Mrs.? Kayo gay nakakatatlo, nakakaapat. Baka naman lahat ng 5 sinabi ko meron na kayo. So, lipat na tayo sa number 6. Tingnan natin kung madadagdagan na listahan nyo. Number 6 tayo. Pansinin nyo, mister nyo, nawawala ng gana sa mga anak nyo. So, nawawala na siya ng oras. Or parang bagang wala ng amor sa mga anak nyo. Pagkakadating niya, hawak niya lang yung cellphone. Siyempre, tatakbo si anak sa kanya. Siyempre, hahag, kikis. Siya ay parang gumayon lamang, diretso cellphone, diretso sa kwarto, bihes. Nawala na siya ng amor sa mga anak nyo. Kung dati nakikipaglaro siya sa mga anak nyo, ngayon parang bihirang-bihira na laang. Parang bihira na lang din tingnan ng anak. Parang gayon, talagang nawawala na yung oras niya sa pamilya, oras sa'yo, oras lalo na sa mga anak. Kung dati every rest day, ikinakain sa labas si anak, ijina-jollibee si anak. Ngayon, kapag rest day, may sarili siyang lakad. Sa halip na family day, yung rest day niya, anong nangyayari, me day na laang. Siya na laang. Siya ang umaalis. Tapos yung mga anak nyo, wala nang oras. Kung dati-rati kapag sweldo, ibinibili ang mga anak ng mga laruan. Kahit paano ay bili lang ng siopaw, pampasalubong pag umuuwi. Ngayon, umuuwi na nang wala ng pasalubong. Wala nang ibinibigay sa anak. Tango na laang kapag dumating galing trabaho. So, mapapansin nyo din yun na talagang yung oras niya ay sa sarili na lang ang ginugugol. Wala na sa'yo, lalong wala na sa mga anak. Kung meron man sa anak, siguro kaunting-kaunti na lang. Hindi gayong kagaya dati na halos nauubos yung pagkakatapos niya sa trabaho, nauubos na yung magdamag na, laro na lang kayo ng laro hanggang sa makatulog ang mga anak nyo. Yun ay wala na. Cellphone na lang ng cellphone ang inaatupag. So, mahahalata nyo din yun kung paano niya pakitunguan ng mga anak nyo. So, nawawala na siya ng interest, nawawala na siya ng oras sa mga anak nyo. So, ang number 7 natin, pansinin nyo din yung mga karelasyon nyo yan pag laging galit, defensive. Halimbawa, ikaw nakita ka, paalis ka. Ikaw ay naglipistik ng kaunti, sasabihin sa iyo, aba, ba't ka nakalipstick? May pinagpapagandahan. Nire-reverse psychology ka. So, nasa isip niya, ikaw yata ay may kinikita doon hindi ka naman yata mamamalengki ikaw yata ay may kikitaing lalaki. Binabaliktad. Syempre gawain. Number 1 din yan sa mga ugali ng mga lalaking nagloloko. Nagre-reverse psychology. Kung anong ginagawa nila, ay ibinubuntun sa iyo. Lilipstick lang ang nakikitaan na. Napapansin na ikaw ay napapustura ng kaunti. Papansinin ang damit mo. Kunwari ay napaka-sensitive sa asawa. Kunwari baga ay napaka-gusto ang asawa ay ayos na ayos. Pero ang totoo ay natatakot. Gawain niya, baka gawin sa kanya. So, ibinibintang sa iyo. Sabi, kaya ka nagpustura, ikay may kikitain. Kaya ka naglilipstick, ikay may pinagpapagandahan. Diba? So, lahat ng gawain niyan ay ibubuntun sa iyo. Ang mga yan ay laging galit. Laging defensive. May itatanong ka, ay, daddy, nakita mo ga, Are, ikaw, nakita mo galing si, ganyan-ganyan. So, minsan may nakita kang kaibigan, may ikinanto ka. Wala, nanonood ka ng teleseries, sinabi mo kay daddy, daddy, talaga namang yung pinapanood ko, ang salaw, may kalambutsingan, may ganyan-ganyan. Tawag din may kabit. Diba, tema lahat ngayon, puro kabit. Sasabihin sa'yo ng mister mo,
Kaya tumigil ang pinapanood mo. Huwag mo yan panoodin. Panonoodin mo yan. Pagtapos ako'y pagbibintangan mo. Nanonood ka lang, nagalit na. Kinikwento mo lang ang napanood mo, nagagalit na. Sasabihin sa iyo, nood ka ng nood na yan. Pagtapos iisipin mo, ginagawa ko yan. Huwag ka manood yan. Ayoko nanonood ka ng gayaan. Nagkakwento ka lang, nagalit na bigla. So, mga yan ay napaka-defensive. Ang akala mo lagi sila pinag-iisipan. Ang akala mo lagi sila na lang ang tape. Takot na takot. Palibhasa nga ay may tinatago. Palibhasa ay may ginagawa. Napaka-defensive. Akala mo naman, napaka-santo. So, number 8 tayo. Kakaunti na, number 8 na. So, ang number 8 natin, masikreto mga karelasyon nyo. So, hindi nyo nalalaman kung saan nila ginagastos yung extra pera na meron sila. O kung yung pera nila, hindi nyo alam kung saan nila ginagastos. Hindi nyo rin alam kung saan niya nagpupunta. So, kalimitan ng mga taong may ginagawang kalulukohan, masikreto ang mga yan. Talagang hindi mo malalaman kung saan pumupunta ang mga yan. So, kung dati-rate, nag-i-entrega siya sa'yo ng 10,000, ngayon na lang, ang i-entrega niya sa'yo is 8,000. Tatanungin mo ang karelasyon mo. Oh, bakit ari 8,000? Sasabihin sa'yo ng mister mo, nawalan ako ng OT. Nawalan ng OT pero gabi-gabi na akong umuwi. Gabing-gabi na akong umuwi. Sabihin sa'yo, di ka lagi ka nag-OT. Gabi ka na kung umuwi Sabihin ng mister sa iyo hindi na-approve ang OT ko. Baka sa susunod na lang yun idagdag yung sweldo ko. Hindi na-aprobahan. Biglang hindi na-aprobahan ang OT. Kasi kumukupit siya sa'yo. Totoo yan. Kumukupit siya. Siyempre, kailangan nga naman niya ng panggastos. So, bawas na yung ini-entrega sa'yo. Tapos, minsan hihingi sa'yo yan ng pera. Pengi naman ako ng panggastos. Wala akong baon. So, hindi mo malalaman kung saan nila ginagastos yung pera nila. Hindi mo malalaman kung saan nagpupunta. Hindi binibigay sa'yo yung exact lugar na pinupuntahan, yung exact na bagay na binibili. Malalaman mo na lang ay laging walang pera. Tapos, ang entrega lagi sa iyo sa sweldo ay laging kulang. Tapos, ang sisisihin ay ang bisor. Hindi daw inaproba ng OT. O, diga? So, doon mapapaisip ka. Bigla rin may nagbago kung paano rin siya mag-entrega sa'yo ng pera. So, number 9 natin, ito hindi ito naiiwasan. Yung mga karelasyon natin, lagi may kaharutan sa kumpanya. Totoo lang, ang trabaho ang number 1 sa pamilya. Kalimitan dyan, may nakaka-close yung mga karelasyon natin. Biglang may kikwento sa iyo na tawa ng tawa. Sige na rin. Biglang may kaharutan sa company. Ikikwento sa iyo, may ka-close. Pag tinanong mo, close kayo, sasabihin sa'yo, hindi na, nakabiruan ko lang minsan. Tapos biglang magpapaalam, birthday ni ganare. Close kayo, pumunta ka sa birthday. Sasabihin, hindi kasama lang ang mga office mate. Ang mga yan lagi may kaharutan sa trabaho. Minsan kasi doon nagsisimula yan sa trabaho. Yung laging nakakasama araw-araw, nakakasabay kumain, nakakasabay mag-yosi break, nakakasabay sa break time, coffee break, pero sila laang dalawa. Ang mga yan ay lagi may kaharutan na hindi mo rin naman malalaman at hindi mo rin naman nababantayan dahil nasa trabaho nga. Minsan malalaman mo na lang may concern na kaopisina o kachismisan, sasabihin sa iyo na may kaklose. Ang nakakaduda doon, kapag ang kaharutan ng karelasyon mo ay opposite sex, kung kaharutan naman kapwa lalaki o kapwa babae, okay lang yun. Magduda ka lang talaga kapag opposite sex ang kaharutan niya. So, tapos na tayo sa number 9. So, number 10 na tayo. Kamusta mga kamami? Kamusta mga kamisis? Kamusta dyan ng ating mga manonood dyan? Nakailan na ba kayo sa siyam na nabanggit ko? Lahat gayon ay nangyayari na sa inyo. May 2, may 3, may 5 na baga na tumutugma sa nangyayari sa relasyon nyo ngayon. So, ito na ang pansampu natin para kumpletuhin natin yung mga hinala nating mga misis dyan. Nagiging malambing ang ating mga karelasyon. Totoo yan. Bigla na lamang bibigyan ka ng pasalubong. Biglang pag-uwi, mami, may dala ako din ng siyaw-pao. Mami, may dala akong siomay. Mami, ako'y dumaan sa grocery, binili ko si Tutoy ng gatas. Hindi naman swelduhan, biglang may pasalubong. Alam mo kung bakit? Malamang galing yan sa pagse-celebrate. Baka mansari ng kanilang kalambutsingan ay nagigilty, umuwi. Siyempre, bibili ng pasalubong, panghugas biglang malambing sa iyo, biglang sweet, hindi naman dating gayon.
Dati-rati naman nakakadaan ng maghapon nang hindi ka pinapansin, na parang wala lang. Bakit biglang ngayon pagising good morning mami, ay mami ako na ang maglalaba, ay mami ako na magsasampay, ay mami tutulungan ka na maglaba, ay mami ako na magluluto, ay mami ako na mamamalengke. Mapapaisip ka, biglang nagbago, tapos ang sweet-sweet sa iyo, sasabihin sa iyo, eh mami, gusto mo gang gumala tayo sa rest day ko, tayo ipupunta doon, tayo maggala kasama si baby. Napapaisip ka, biglang lumambing, hindi naman dating gayon. So, kapag ganun, mapaisip ka, ari may ginawang kasalanan, ay ang lambing, ay ang sweet, bigla na lang akala mo naman napaka-perfectong asawa. Hindi naman dating gayon. So, papaisip ka talaga, di ba? So, ayun mga kamami, pasensya na, dinagdag ako mga pagdududa nyo sa mga karelasyon nyo, sa mga asawa nyo. Sabi ko nga sa inyo, madali naman talagang malaman kung naglolo kong karelasyon natin eh. Pansinin nyo na lang talaga may mga pagbabago. Kung dati, diretso lang yung mga nangyayari sa araw-araw nyo, biglang may gagayon, may gagayon. Ibig sabihin, may nabago sa pang-araw-araw yung, di ba? Sa pang-araw-araw yung mga nangyayari. Doon pa lang mapapansin nyo. At ang isa pa mga kamami, mga followers ko dyan na nanonood, pagtiwalaan nyo yung nararamdaman nyo. Yung sinasabi nilang woman instinct. Magtiwala kayo dyan. Kung biglang napaisip kayo na baka ari naglolo ko, maniwala kayo sa kutob natin. Dahil tayong mga babae, pag tayo kinutuban, 99.9% parang germs lang yan. Totoo. Maniwala tayo sa instinct natin. Maniwala tayo. Kung minsan ino-open natin yan sa mga partner natin, nag-aaway kayo. Pag tinanong nyo yan, bigla kayo nagsasalubong, nag-aaway kayo. Okay lang yan. Ang mahalaga, komprontahin nyo. Huwag kayong basta lang sa isang sulok. Hayaan na kung ano yung nangyayari sa mister nyo. Hayaan nyo nagbabago mga mister nyo. Dahil at the end of the day, kayo ang talo. Pamilya nyo ang talo. Ipaglaban nyo kung anong meron kayo. Kung feeling nyo worth it na ipaglaban, ay sige. Ang lagi ko lang sinasabi sa inyo, umpisa pa lang, putulin nyo na. Huwag nyo nang hayaang tumagal. Huwag nyo nang hayaan na lumipas ang buwan. Dahil kapag iyan tumagal, mahihirapan na kayong pabalikin yan. Magiging sobrang attached na siya doon. So, umpisa pa lang, nakikita nyo pa lang yung senyales. 1, 2, 3 sa mga nabanggit ko, nakita nyo may senyales na si Mr. Mrs. Mag-isip. Maggawa ng way, di ba? Maraming way para mahuli. So, ayun mga kamami. So, kamusta naman yung mga score nyo sa mga sinabi ko sa inyo? So, sana hindi nakapagdagdag sa mga alalahanin ninyo, hindi nakadagdag sa mga stressful na isipin nyo. Yun naman talaga, sa totoo lang, may nagtanong sa akin dati, anong gagawin ko kapag nagloko yung mister ko? Ang sagot ko sa kanya, anong magagawa ko ay nagloko siya? Sabihin ko, martir kung martir, pero dadaan at dadaan talaga ang isang relasyon na ang isa ay may magloloko. Bihirang-bihirang relasyon na perpekto na si mister hindi nagloloko. Sa 10 taon nyo, dadaan at dadaan dyan na may isa may magloloko. So, dahil siguro nature na talaga ng mga lalaki na nagloloko, hindi ko naman sinasabi na lahat ng lalaki nagloloko. Dahil kalimitan din naman nagloloko din ng mga babae. So, pero ang kalimitan na lang talaga sa atin ngayon is nagloloko yung mga mister natin, mga karelasyon natin. Sa susunod kong video, sasabihin ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng paraan para mahuli nyo mga mister nyo na may laging kachat sa Facebook. Bibigyan ko kayo ng paraan para mahuli sila kung sino yung kachat nila. At bibigyan ko kayo ng paraan para malaman nyo kung talagang loyal siya sa inyo through Facebook. So, abangan nyo yung susunod kong video. So, that's it mga kapami. Bye!